What's up? What's up? Ito naman po tayo mga sir, mga idol. At ngayong araw dahil nabigyan tayo ng pagkakataon ni Caltex at ni Havalin na masubukan ng isang pinaka premium engine oil nila, which is yung Havalin ng Supermatic. Ayan, so 5W40 fully synthetic siya. At ito ngayon yung nakalagay dito sa ating Honda Click 150i. Alright, so kung bago po tayo sa ating channel, no, please do subscribe to our channel. Click the notification bell para ma-update tayo sa mga bago nating videos. Yeah. First of all, gusto ko munang pasalamatan si Caltex at Havalin para sa langis na to, no? From last week pa. So binigay sa atin to, pinasubok yun sa atin. Actually yun, 4 yung dumating sa atin. Yung 3 ay pinamigay natin dito sa mga frontliners natin. And then yung isa, ito, susubukan natin siya ngayon. Actually nasubukan ko naman na from last week nga, simula nung dumating to. Siguro nung dumating siya after 2 days lang, nilagay ko na agad. Parang medyo maambon na. Bago ko ibigay yung opinion ko dito sa langas na to, no, unang-una sa lahat, hindi naman porke bigay sa atin to ng Caltex ay puro magaganda lang yung sasabihin natin. Pero I assure you na magiging hindi tayo magiging bias sa video na to ngayon, no? Opinion ko bibigay ko mamaya. Nagkukwento ko muna yung naging experience ko dito sa pamimigay natin ng langis dahil connected to connected tong kwento na to dito sa pamimigay natin sa langis na i-review natin. Shoot, sarap. Talaga, iba talaga Havalin. Sarap! Woohoo! Iba! Ayan! Pasensya na, in-enjoy ko lang yung pagkakataon na yan, ano. Okay, so kukwento ko na nga muna, no. So kasi sabi ko nga kanina, connected tong kwento na to dito sa i-review natin, dito sa Havalin engine oil na nasubukan natin. So at first, dumating sa akin yung langis. Siguro hindi ko maalala kung anong araw to, pero after 2 days nun, nilagay ko na yung langis mga ilang araw. Nag-ikot na tayo, no, para makahanap ng mga pagbibigyan natin nung 3 langis na binigay sa atin. At yung isa, ito nga, ginagamit natin. That time, nakalabas ako ng bahay talaga pasado alas 12 na. Pasado alas 12 kasi syempre, hindi ko naman expected ko talaga medyo mahihirapan tayo maghanap ng mga pagbibigyan natin dahil dito sa Bulacan, although meron, pero hindi sila, alam mo, hindi sila dikit-dikit na, no? Hindi ganun karami mga frontline riders natin dito sa Bulacan. And naisip ko rin baka sa hapon mas maraming mga riders or mga frontliners na nag-iikot sa hapon or tanghali. At then ayun nga, nagtagal tayo, so umabot ng halos 5 hours ang ating pag-iikot. So yun nga, nagsimula tayo dito sa Bukawi, tapos nakarating tayo Santa Maria, dito papuntang Pande, and then paikot, umikot pa pabalik sa Balagtas, so Giginto, balik ulit dito Bukawi, Marilao, and may Kawayan, timbalik, umikot tayo sa may Marilao. So in short, napakahaba nung binabiyahe ko para lang makahanap ng deserving, para talaga, although lahat naman sila deserving, pero yung mapipili ko na babagay yung langis para sa motor nila.
So doon medyo talaga nagtagal tayo, umabot talaga ako ng mga 4 hours to 5 hours, ganoon katagal. So medyo nung una talaga worried ako talaga nung maabot na ako ng mga 3 oras. So mga nakakatatlong oras na ako, dalawa pa lang yung nabibigyan ko. So syempre ayoko nga matapos yung araw na yun na na hindi kumpleto yung mga napagbigyan natin. Sa kakagustuhan kong tapusin, syempre maabot nga tayo ng ganong katagal. At nag-aalala na rin talaga ako sa motor natin, dahil yung sobrang init ng panahon na yon, nakita nyo siguro doon sa video, napakainit nung araw na yan. Tapos syempre hindi lang naman yung init ng araw ang pinoproblema ko, yung init din ng makina natin. So kahit sabihin pa natin na liquid cooling ang ating Honda Click 150, syempre hindi naman din sapat din yan para ma-maintain yung init talaga, para hindi tayo masabugan ng makina sa pang stretch. Ni-enjoy ko lang yung ganda ng takbo ng motor natin, dahil napakasarap talaga. So balik tayo. So yun nga, so yung init nung makina, kailangan pa rin ng suporta ng tamang langis, yung sinasabi ko nga doon sa basta tama yung langis mo, walang magiging problema. Sa Havolin kasi, ito yung sinasabi lang Core Plus technology na sinasabi nila dito. Mas napapamaintain nila yung init ng makina natin, so para mag-iwas overheat syempre. Tsaka actually importante yun importante yan, yung pag-overheat ng makina. Isang factor din kung bakit nasisiraan tayo ng makina dahil sa overheating. Isang malaking bagay po para sa mga motor, lalong lalo na sa mga air cooling system, lalo mga Mio, yan, yung M3, yung Honda Beat, any motorcycle na naka air cooling system. Napakalaking bagay nun para ng Core Plus technology para ma-maintain open pipe idle, para ma-maintain yung makina o yung init ng makina nila. Ngayon dito sa Core Plus, dito sa Havolin Core Plus nila, ito yung mga premium engine oils nila. May 3 klase yan. Unang-una yung mineral oil nila na 10W40, yun pang Supermatic 10. Iba lang kulay silver yung pinaka bote nya. Ngayon nung ito, medyo na-refresh yung utak ko na oo nga pala, meron nga palang Havolin na mineral oil, parang ganon, na parang napag-isip-isip ko ulit na balik yung Miwa natin sa mineral oil. So dito sa mineral oil kasi, yung 10W40 nila, Supermatic mineral oil nila, best use for mga long riders nito. Magandang gamitin sa mga, syempre yung mga nagtitipid, yung mga bibihira o gusto matagalang pang change oil. Kasi yung kagandahan nitong yung itong Havolin na Supermatic 10W40 mineral base oil nila ay pinaka sa tatlo ito pinaka matagal ng oxidation. So ibig sabihin matagal bago ka pa mag-change oil. Honestly, sa lahat naman ng mineral oil, ganito yung mga features talaga nila. Pero ano kaibahan no sa Havolin? Syempre dahil sa Core Plus technology na idagdag pa nila yon, di ba? Mineral oil plus yung Core Plus technology nila. Dahil nabanggit ko nga yung Core Plus kanina, naipaliwanag ko na yung Core Plus technology ng Havolin. So long lasting oxidation, matagal ka bago mag-change oil ulit. Plus pa yung Core Plus na mini-maintain niya yung init ng pinakamakina mo. Alam mo, ito real talk, mas pinakamaganda nga ito sa mga long riders, tapos yung mga gusto mag-endurance kasi dire-diretso takbuhan yan okay na okay yun. Ngayon merong isang klase ng 10W40 din, yung semi-synthetic nila.
Ano naman pinagkaiba nito dun sa mineral oil na 10W40 din? Halos parehas sila sa Core Plus technology, dinagdag pa ng mas matipid sa gasolina, diba? Isang reason din kung bakit dito kay Sir Juanito ko binigay etong semi-synthetic, dahil na rin syempre sa mas matipid ng gasolina. Dahil yun nga, sa mga riders, sa mga especially sa mga frontline riders natin, diba, araw-araw sila bumabiyahe, yung magdamag na pagmumotor nila, kayang maalagaan ng Core Plus technology itself. And then, dahil ginagamit nila pang business itong mga motor, dapat hindi ka malugi, dapat tipid sa gasolina. Kaya shout out Caltex. So actually hindi naman din para sa mga frontline riders lang eh, pwede naman sa lahat, dahil pang matik nga yung langis na to. Ngayon kung gusto mo na maging matipid o mas matipid pa sa gasolina yung motor mo, 10W40 semi-synthetic ng Javelin ang kunin mo. Ngayon dako tayo sa ito na nga, yung 5W40 engine oil na fully synthetic ng Javelin with Core Plus. Ito real talk, itong ginagamit natin ngayon, yung Javelin na Supermatic and fully synthetic is best used for better performance. Pagdating sa tipid ng gasolina, kontento na ako dito sa ano na to eh, sa binibigay ng mismong motor, dahil FI nga siya. So okay na sa akin yung ganon. Kung ano man yung binibigay niya sa akin, gaano man katipid yan, happy na ako dyan. Pero pagdating sa performance, hindi ko naman sinasabi na pangit manakbo tong Honda Click 150, pero for good, gusto ko rin na pagandahin yung takbo nito. Noong una hindi rin talaga ako nag-expect eh, dahil marami na akong nasubukan na fully synthetic dito sa motor na to, at dito ko sa Javelin ramdaman yon. Real talk yan mga sir, mga idol. Yung hatak na ganito, napakasarap. Alam mo yung kulang na lang, gusto kong dalhin to talaga sa racetrack para masubukan talaga yung full potential ng engine oil na to. Napakasarap gamitin, talagang ramdam ko yung pagbabago simula nung ginamit ko ito, simula nung day 1 hanggang ngayon. And then isa pa ron, yung nakwento ko kanina na halos 4 hours to 5 hours tayong nag-ikot, baliwala. Parang gusto pa ng motor ko na mag-ikot pa. Hindi ko naramdaman sa sabihin nating 4 na oras. Hindi ko naramdaman sa 4 na oras yung dragging eh. Real talk yan mga sir. Usually, kapag ang motor mo sobrang init na, syempre stress sa init. And then nabanggit ko nga kanina, kasabay pa nung init ng araw that time. So sobrang init, talaga magdadragging ang motor mo. Sobrang stress. Pero nito, engine oil ng Javelin Supermatic, wala, wow lang, wow. Sa lahat ng naka Honda Click, o kahit hindi, kahit lahat ng motor, subukan nyo para maniwala kayo sa sinasabi ko. Alam ko hindi ganun kadaling maniwala sa mga ganito. I suggest subukan nyo muna. Ako sa sarili ko, sabi ko nga kanina, marami akong nasubukan na fully synthetic na, pero dito ko naramdaman yung ibang klaseng manakbo. And ito, from last week nung nag-ikot ako hanggang ngayon, hindi ko pa ho pinapalinis yung panggilid ko, no. So kung ano yung naging takbo noon from last week, ganun pa rin yung takbo ngayon. Ang gusto ko lang sabihin, yung performance is well maintained. Kung ano yung performance niya nung una ko siyang nilagay, ganun pa rin po hanggang ngayon. So hindi po nagbabago. So ayun na, no, yung tatlong klase ng
engine oil ni Havoline na premium engine oil ng Havoline na merong Core Plus is yung mineral base, yung semi-synthetic at yung full synthetic. So syempre magkakaiba-ibang gamit yan, depende na sa rider kung anong mas gusto nila. Kung gusto mo ng performance, 5W40 fully synthetic Havoline Core Plus, check, go for it. Kung gusto mo na mas matipid na gasolina, Havoline Super Synthetic Core Plus Semi-synthetic 10W40, that's the best engine oil para sa mga gustong maging mas matipid yung motor nila sa gasolina. Sa mga nagtitipid din sa maintenance, hindi ko naman din sinasuggest na magtipid na literally sa pagbili ng langis, pero yung gustong pangmatagalang langis, 10W40 Supermatic Havoline Core Plus Mineral Base. Right, Pugpug Bikers Island. Ooh, ganda. Yan, so ito muna tayo dito, konting unwinding. Uy, may mga nagsiswimming dun, oh. So sa mga gustong malaman kung saan available yung mga ganitong langis, siguro hindi na ako magsasuggest ng mga tindahan, ano. Yan. Pero mas mainam kung dumiretso kayo mismo sa mga tawag dito sa mga gasoline station ng Caltex para doon kayo makabili. At sa mga hindi naman makalabas ng mga bahay nila, pwede kayong umorder sa Shopee ng langis nila. So ililink ko na lang sa baba yung pinaka Shopee page nila. And syempre yung kada langis, ano. So kung gusto niyo bumili, ililink ko sa baba, direction na yan, add to cart na lang, and then go. Yun na yun. Gusto ko na lang din pasalamatan ang Caltex Philippines sa magbibigay ng pagkakataon din para makatulong din sa mga frontliners, ano. Tsaka sa pagkakataon na masubukan nitong langis na to, napakalakas ang hangin, umuuga yung motor. Teka. At hindi ako nagsisisi, talagang sobrang gustong gusto ko yung langis na to. Baka ito, isa pa, sa Shopee page pala nila, meron dong isang premium oil na merong libreng cup. So suggest yun ang kunin nyo. Sayang yung cup, napakaganda. Sa susunod, kung matapos man yung sa susunod na change oil ko, o-order ako doon para makuha ko yung cup na yon. At check nyo rin yung page ng Caltex Philippines sa Facebook, link down below, and then yung page ng Havoline, ayun, link down below din. At habang ine-enjoy natin yung scenery dito, napakaganda, enjoy din natin yung mga langis ng Caltex yan, Havoline. So kahit anong engine oil pa ang gamitin mo, so isipin mo kung ano yung trip o yung magiging ride mo before ka magpalit ng langis. So bago bumili ng langis, ano, kung sa tingin mo meron kayong long ride, go for siguro I would suggest yung yung semi-synthetic para sa long ride, para mas matipid sa gasolina. Actually depende naman sa iyo, depende sa rider, eh. Kung gusto mo hatawan kayo, gaspulan, doon ka sa 5W na fully synthetic. Yan. Well, I guess that's it for now. Kung medyo na uuwi na kayo dito, alis na tayo. At yun, maglagay lang tayong konting remembrance dito, no? Hindi ko alam kung magtatagal to, pero bahala na si Batman. Ayan, automatic rider was here. Okay. So bawal magtapon ng basura, tago nyo yung mga basura nyo. Ayan na. Till next episode. See ya, bye-bye. Diyan muna tayo. Saan nakakaingat pag swimming doon? Gusto ko doon. Maaya nga si Muyeng doon. Saan kaya yun? Okay, bye-bye.